sa may sa Alaminos View Deck from galing akong Batangas. So ngayong araw pupunta tayo ng Lucban, Quezon. Car camping and maybe falls hunting. So tignan natin kung anong ma-explore natin dun. Samahan nyo na lang ako. So, yan ang view ng camp natin ngayon. Hanggang bukas. Papunta na tayo ng Mapon Falls. Medyo maputik talaga ang daan. Some of the challenging areas we will need stick to help us.
How much further we've got to go down because see how steep the canyon is. I would guess we're like halfway, maybe. Ito ng Maapon Waterfalls. Pabalik na kami. Lakas ng ulan and maputik. Ayun na. 4:30 ng hapon. And the islands in the sea before or after it. But no visibility today because it's raining so much. Ayan, kakabalik lang namin sa campsite. Nagka-problema. Late na kami nakabalik. At the same time, pagbalik ko, hinangin yung tent ko. Siguro malakas yung yung hangin kanina nung nagpunta kami sa waterfalls. Kaya ito, titignan nyo, basang-basa yung loob nung tent ko. Ayan o. Tapos naputol pa yung isang niya. Ayan o. So hindi ko alam kung paano ako matutulog mamaya. Gawa na lang natin ang paraan. Kaya ayan, lumipat muna ako rito sa yung may bubong. Para hindi pa nga ako nakakapagpalit dahil dahil kailangan kong unahin to dahil dumidilim na. Tignan natin mamaya kung anong gagawin natin. Kung matutulog ako sa sasakyan or patayuin ko yung tent. Tignan natin.
pagbalik namin galing sa waterfall. Kasi medyo magdidilim na eh. Nakita ko yung tent ko. Hinangin. Tapos nabasa na rin yung loob. So, ayun. Napagpasya ko na lang na lumipat na lang dito sa may parang covered na parang garahe. Kasi wala na eh. Hindi na masyado nang matrabaho kung aayusin ko yung original na setup ng camp ko. At the same time, basa din yung loob ng tent, pinasok ng tubig. Kasi siya eh, bumaligtad eh. Hindi ko na nakuhanan ng picture eh, or ng video. Kasi siyempre parang panic mode na rin ako. Dahil magdidilim na, tapos ganun yung nangyari. Wala akong matitirhan, diba? So ayun. At yun din pala yung tent na dala ko. Siguro sa lakas ng hangin nabali yung parang yung pole na nag-hold sa kanya. So ayun, kaya bail out na ako dun. So ngayon nandito ako sa may parang garahe. Dilipat ko rin yung sasakyan dito. So more or less malamang dito na ako matutulog sa loob ng sasakyan. Naririnig nyo naman yung lakas ng ulan eh. Pati napakalamig. Dumating kami rito para kaming mga batang sisi. Pero enjoy naman. Na-enjoy ko naman yung pagpunta dun sa Maapon Falls. At the same time parang nag-exercise ko na rin kasi ang hirap ng pabalik pataas. So yun, gutom na rin ako, malamig, gutom. So yun. So ito na, tapos ko ng magluto ng kanin and yung ulam. Itong ulam nininit ko na lang. Buti nakabili ako kanina ng lutong ulam. At least hindi ko na kailangan magluto. So ito, nagkakape lang ako ngayon. Hindi pa rin tapos ng ulan pero medyo humina na. So ito, pakita ko lang sa inyo yung kung setup ko ngayon. Kasi after ko magkape, matutulog na rin ako eh. Pakita ko rin sa inyo kung saan ako matutulog. So ngayon ito, ang pinupuan ko, table ko, kasi mga gamit ko hindi ko na binaba kasi wala naman na rin akong paggagamitan. Nandiyan lang sila lahat. Yung iba tinambak ko na lang, bukas ko na lang aayusin. Kasi yan, may mga gamit pa. So malamang doon ako sa may sa may passenger side uupo. Bukas ko na lang aayusin yung mga kalat dyan. Pakita ko lang sa inyo yung paligid, ano yung itsura sa gabi. So yan, madilim. Ako lang talaga mag-isa ngayon dito. So yan, sinampay ko na yung tent ko na nasira. Jadi basang-basa.
So yun, nasa loob na ako ng kotse. Ready nang matulog. Nag-iwan na lang ako ng 2 ilaw sa labas. Isa sa harap, isa sa likod. Para at least may ilaw sa labas. Although wala ka na rin makita kasi ang kapal ng fog. So yun, nag-iwan na lang ako ng... Nagbukas na lang pala ako ng bintana. Mga ganun. Para at least merong fresh air na makapasok. And ayun, maliit na electric fan dito sa harapan. Sa dashboard. Para at least medyo mas komportable. Just in case uminit, hindi natin masabi. Pero maginaw ngayon, malamig. So yun, komportable naman. So yeah, bukas na lang. At kailangan ko na magpahinga. At naging mahaba ang araw na ito. So good night, see you tomorrow. Hello. Nagising ako dahil napakalakas ng ulan sa labas. Bali 11 o'clock ng gabi. 11 past 11 na. Yung kaninang nag-good night ako sa inyo, siguro mga nasa 9 o'clock yun. So yan, dire-diretso pa rin ulan pero parang mas malakas pa ngayon. And ayun, since na nagising ako, pakita ko na lang din sa inyo yung kung paano ako natutulog dito sa loob ng sasakyan. Kasi kanina yung pinoproblema ko kasi is kung hindi ko ma-tilt yung upuan. Dahil nga kasi naka-fold yung upuan sa likod. Hindi ko naman din ma-unfold yung upuan sa likod kasi nasa likod yung mga gamit ko. At hassle ng ibaba lahat yun para lang ma-fold ko yung upuan sa likod para ma-tilt ko itong sa harapan. So ngayon, ginawa ko ganito, yung ulo ko, yung kalahati, yung upper body ko, o yung kalahati ng katawan ko nandito sa driver side. Tapos yung lower ko nandito sa may passenger. Yan. Well, okay naman. Ito na siguro yung pinaka-komportableng pwesto. So wala ganun talaga. Kasama sa adventure natin yan. Okay, sige na. Susubukan ko na ulit matulog. Good morning. Kagising ko lang. Bali 6:45 na ng umaga. So yan, medyo maaraw na sa labas. So labas na ako, gawa na ako ng kape. Kape tayo. Okay. So yun, medyo natila na ang ulan. Pero mukhang hindi naman pa gaganda pa yung panahon. Kasi parang ganito rin kahapon Yung dumating ako parang gumanda yung panahon, umaraw pa nga. Tapos ayun, biglang buhos ng ulan. Lalo na nung pumunta kami ng waterfalls. Ngayon, ginawa natin ng paraan. Naghanap tayo ng medyo komportableng posisyon. Kung basta pagising-gising ako nung yung umaga, madaling araw. Hinahanap ko lang talaga yung perfect position na yung pinaka-komportable. So ayun, kumbaga at least alam ko na, just in case na mangyari ulit ito, yung mga biglaang no choice, kailangan matulog sa loob ng sasakyan. Alam ko na yung style, alam ko na yung position ko, 'di ba? Hindi na ako So yun, na lang po. Mag-subscribe naman please, mag-like, and if may comments, mag-comment down below na lang. Next time na lang. Bye-bye.